Okay. So, ilagay natin siya dito as refrigeration system. So, gawin natin. Ganyan. Okay. So, anong meron sa refrigeration cycle? We have evaporator, which is the heat exchanger. We have the compressor. We have the condenser. And we have the expansion valve. So, una natin gawin, click natin itong heater. So, mapapansin nyo, itong heater, ginagamit siya na standard na heat exchanger. Ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin as evaporator. Okay, kasi heater siya eh. Ibig sabihin, nag-apply ka ng heat sa kanya, so that is heater. And then, click natin itong compressor. Ayan. Then, rotate. Ayan. And then, condenser. We have, yan. And we have, yan. So itong THR, ibig sabihin yan, throttle natin or the throttling process or the expansion valve. Okay? Throttle lang yan. Yan. So connect natin ito. Ganyan. Then connect. Ganyan. Connect. Yan. So, yan yung process natin. So we have, click natin ang heater. Lalabas yan. Yan. Get natin compressor. Yan. Then we have condenser or the cooler. We have the throttle or the throttling process. So, click din natin yung pipeline. So, lagay lang natin siya yung ganyan. Then, 0.3. 0.3. And 0.4. Okay. So, ano ulit yung assumption natin kapag heater? That is, anong process kapag heater? Po, isobaric. Okay, isobaric. So, sa compressor naman, kaparehas to ng pump. Okay, lalagay natin siya dito as assumption, adiabatic. Okay, then assumption, isentropic. Okay, ibig sabihin, kukunin natin yung constant entropy process niya. Yan. And then kapag condenser, we have isobaric. Yan. So dito, sa throttling, hindi na natin siya pakikialaman kasi wala naman talaga siyang ini-input dyan. Okay. Ano ulit yung substance natin? Base dito. Ano ulit yung substance? Ammonia. Okay, ammonia. So, ammonia, lagay natin dito, ammonia. Ayan. So, ammonia. And then, ang condenser temperature daw ay 24 degrees Celsius. And the evaporating temperature daw is negative 18 degrees Celsius. Okay. So, ilalagay natin siya dito as negative 18 degrees Celsius. Okay. Yung temperature na daw dito is negative 18. Okay, tama, di ba? Negative 18 degrees Celsius. Ito yan, negative 18 degrees Celsius. Then, okay. So, mapapansin nyo, class, dito sa point, yung phase ng refrigerant natin is saturated vapor. Okay? So, ibig sabihin, ilalagay natin siya dito sa phase ng 0.1, select phase, saturated, pero
100% vapor. Okay? So, ilalagay mo dito 1. Then, okay. Ayan, di ba? And then, ang next ay yung condensing temperature daw is 24 degrees Celsius. So, ilagay natin siya dito. Ang condensing temperature ay 24 degrees Celsius. Okay, so yung point 2 daw natin is 24 degrees Celsius. Yan, 24 degrees. Okay? So, almost na-complete na. So, mapapansin nyo class dito na, ay, meron pa pala tayong kulang. Meron pa tayong kulang dito. Sabi daw kasi dito, the gas leaving the condenser is saturated. Okay? The gas leaving the condenser is saturated. So, ibig sabihin, ito yung point 3. Okay? Ito yung point 3. Saturated, ibig sabihin liquid yan. So, lalagay natin siya dito sa point 3. Select phase, saturated, pero liquid. So, ibig sabihin, 0 ang lalagay natin sa kanya since liquid siya. Ayan. So, halos na kompleto na yung mga enthalpy. So, mapapansin nyo na pagdating dito sa problem, yung problem kasi, hinahanap yung mass flow rate. Di ba? So, paano sa palagay nyo mapuproduce itong mass flow rate? Kasi pagdating dito kay cycle pad, wala yung mass flow rate, wala yung kilogram per seconds niya dito. Paano lalabas yung mass flow rate? Meron ba kayong idea kung paano lumabas yung mass flow rate? Saan niya kukunin yung mass flow rate? Anong requirements para makuha, kung isosolve nyo to via formula, anong formula para makuha ang mass flow rate? Matawag ako ulit. Okay, babagay. 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 Ano sir, ano po, heat transfer over yung change ng ano to dun? Change ng Saan ba makukuha ang ng formula? init po. Saang formula mo makikita ang mass flow rate? Saang formula mo siya makukuha ang mass flow rate? Heat transfer po over change of enthalpy. Anong formula mismo? Bigay mo sa akin yung formula. Kasi mapapansin nyo dito, yung QR, QC, hindi mo makukuha ito hanggat walang mass flow rate, di ba? Kasi ang formula ng work of compression, kung titignan mo dito, ang work of compression is, anong formula? Pag ito ang pH diagram mo, anong formula ng work of compression? Ito yung work of compression, di ba? Itong 0.1 to 2. Anong formula ng work of compression? Nakikita mo ba itong pH diagram? Nakikita? Apo. So, ito yung work of compression. Ibig sabihin yung arrow papunta dito, di ba? Anong formula ng work of compression? Mass flow rate po times H2 minus H1. Okay. Work compression equals to mass flow rate H2 minus H1. Tama? Pero, makikita mo dito, meron, kompleto na tayo, di ba? Meron na tayong H1, meron na tayong H2. So, saan natin makukuha yung formula? Hindi naman sa work of compression kasi wala ka pang work of compression. Hindi rin naman sa QR. So, ang QR natin is H2 minus H3, di ba? Ito yung QR. And then, yung isa, yung cooling effect natin is 1 minus 4. Di ba? Kaso, hindi mo makukuha yun, di ba?
Anong formula para makapag-produce ka ng mass flow rate? Anong formula para makakuha ng mass flow rate? Okay, iba naman. Sige, iba naman. Oh, Miss Diaz. Miss Diaz. Dun po ata sir sa 15 tons po, yung refrigerating effect po over Ang formula natin dyan is refrigerating effect equals anong formula? the refrigerating capacity po over refrigerating effect. Ha? Yung 15 tons po over yung refrigerating effect po, which is yung H1 minus H4. So ito yun, H1 minus H4. So kapag refrigerating effect, anong formula? Mass times H1 minus H4 po. H4. Ibig sabihin, ito yung heat added, di ba? Ito yung refrigerating capacity. So ibig sabihin, meron na tayong refrigerating effect. Ano yung value ng refrigerating effect? Ano yung value ng refrigerating effect? Yung 15 tons po. Okay, so 15 tons of refrigeration. So, ibig sabihin, kung meron ka ng 15 tons of refrigeration dito, meron ka ng H1 and H4, makukuha mo na ngayon yung mass flow rate. Tama? Tama, Miss Diaz? Opo. Okay, so ibig sabihin, ang kulang dito sa... Wala. Saan napunta yun? Biglang nawala yung ating ano. Wala na tuloy. Ba't nag-close? Wala yung cycle pad natin. Okay, balik na lang natin ulit. Wala. Okay, balikan natin. Okay, so lagay natin siya dito. Balik tayo. And then, okay, balik. So this is isobaric. Ang compressor natin ay diabatic and isentropic. And condenser, isobaric, and throttling process. So 1, 2, 3, and 4. Okay, so yan yan. So phase 1, balikan natin, ammonia. And then, anong temperature nga yan? Yan. So you will have negative 18 degrees, negative 18, negative 18, and ang phase natin ay saturated and vapor. Okay, so yan. So sa point 2, we have temperature ay, temperature 24 degrees.
So this is 24 degrees. Ayan. And sa point 3, so ang point 3 natin ay gas leaving the condenser saturated. So saturated liquid. So ilagay natin siya dito, saturated liquid. So this is 0 degrees. 0. So kasi nga saturated liquid. So 0. Ayan. So ulitin ko class na di tayo makapag-produce ng mass, yung kilograms, kasi nga wala tayo no assumption dito. Okay? So since pag-usapan natin, kukunin daw natin ang mass flow rate dito sa 15 tons of refrigeration. So saan natin nilalagay yung 15 tons of refrigeration? So punta tayo ng cycle and then cycle properties. Ayan. And then assumption natin dito is refrigerator. Okay? Refrigerator. And then click. Nakikita ba yung ginagawa ko? Nakikita? Opo. Okay. So, punta kayo ng cycle. Meron ka makikita dito ang refrigerating capacity. Okay? So, dito mo i-input yung 15 tons. Okay? Lagay mo dito, 15 tons. 15 tons ba? Okay, 15 tons. So, ilagay natin dito 15 tons, then okay. So, mapapansin nyo, meron na siyang value. Okay? So, yung M dot is 0.0422. So, nakuha na natin lahat. Okay? So, that's it. So, ibig sabihin, ang hinahanap nating COP, ito yon. Ang COP natin is titingnan natin sa compressor. Okay? Punta tayo dito sa compressor. Ito yon. PR. Okay? Performance of refrigeration. So, 1.93. So, yung 1.93, that is your COP. Okay? Ano yung formula ulit ng COP? Refrigerating effect over the work of compression. Okay? Yan. So, ang work of compression natin is yung 84.57, i-multiply natin yun ng 0.0422 kg per second, makukuha mo na yung specific shop work. Okay? And ang QR naman is punta tayo sa condenser. Ang QR niya is 56.32 kilowatt. Okay? 56.22 kilowatt. Okay? So, ang gagawin natin ngayon class, isisend ko yung activity nyo, 3. So, ulitin ko class wag na wag kayong simultaneous magpapalit ng details. So, i-tabulate nyo lahat ito, yung pressure, yung temperature, ng kada point. I-tabulate nyo lahat yan. Okay? And then, assuming na magpapalit kayo ng gantong pressure, magpapalit kayo ng gantong temperature, anong mangyayari sa cycle efficiency? Okay? Gets? 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 Hello? Hello? Sir. Okay. So, ibibigay ko yung so magbabago pa ang titingnan nyo na lang na pababaguhin is the coefficient of performance since hindi naman to heating. So, this is a reverse Carnot cycle. Okay? So, mag-check tayo kung ano yung maging COP or the Carnot efficiency natin. So, try to produce yung yung COP natin using the refrigerating effect over the work of compression. So mapapansin nyo, yung 15 tons of refrigeration natin is 52. Nakikita nyo dyan sa heater. Ito yan, sa heater nyo is 52.75 kilowatt.
So, i-divide nyo siya ng work of compression. So, ang work of compression mo is, so, yung 84.57, multiply natin ng 0.0422. So, 84.57 times 0.042. So, 3.56 ang shaft power natin. So, ang shaft power natin is ito. Yung shaft power is 3.57 kilowatt. So, 3.57 kilowatt. So, ang lalabas na COP natin ay 52.75 divided 3.57. 14.77. So, ito yun. Ito yung COPR natin na actual. 14.77. Okay? So, 14.77 or 76. Okay? 76 ang COP natin. So, ang gagawin nyo, class, is patataasin nyo yung COP. Okay? Kasi kung titignan nyo yung formula natin ng COP, ayan. So, ang formula natin ng COP is refrigerating effect over the work of compression. So, ibig sabihin, the more na mas mataas ang COP, the more na mas maganda ang performance ni vapor compression cycle. Ibig sabihin, kokonti ang nilalabas na work of compression. Pero, ibig sabihin, yung refrigerating effect ay enough. Ibig sabihin, kokonti ang ginagastos because mababa lang ang consumption ni work. Mababa ang consumption ni compressor. Ang tawag doon is the work of compression. So, the more na mas maliit ang work of compression, the more na mas mataas ang COP. Okay? So, ibig sabihin, ang kailangan yung pataasin is the coefficient of performance. Okay? So, yung 14.76, dapat pataasin nyo ito. Yung 14.77, base dito, ang kailangan yung pataasin. Stop ko na to, Stop ko na.